Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong Mama Mia. And yes, mukhang mag-everyday tayo na upload this week. Oh, ganon ka kayo kamahal. Dahil ako po'y nag-absent nung mga nakaraan. Sige, susubukan nating mag-record ng marami para kahit medyo mabisi ang inyong Mama Mia, meron pa rin maa-upload na video at na kwento araw-araw. Hello po sa mga suki nating subscribers at mga listeners na laging nakikinig. Yung mga listeners natin dyan na hanggang ngayon hindi pa rin nag-click ng subscribe button, please do click the subscribe button and click the notification bell para lagi ka pong updated kapag meron tayong mga videos, mga kwento na i-upload. Instead na imamarites mo yan sa buhay ng iba, dito ka na lang magmarites kasi may permiso ito. Sila mismo nagpadala ng kanilang kwento. Ganon. Anyways, hello po sa mga bago nating subscribers. Welcome po. Naway ma-feel at home kayo dito. At wag na kayong umalis pa. Kung aalis man, dapat babalik pa rin araw-araw. Charot. Maraming salamat po sa inyo. And syempre bilang munting pasasalamat sa inyo, atin pong babasahin ang inyong mga pa-shoutout syempre at ang inyong mga mensahe. Hindi po mababasa lahat pero susubukan natin as much as we can. Hello kay Emeline Acabo, maraming salamat sa iyong pakikinig. Gracie 9616, maraming thank you. Pinapainit daw ang bumbunan niya. Grabe naman yon. Kathleen Bendal, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ayun, maniwala ka sa hindi, ilang beses akong nag-skip ng kwento na to. Pero binabalik-balikan niya kasi minsan hindi niya raw kinakaya. May mga ganun talagang sitwasyon. Hi kay Mercedita Arabejo or Harabejo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Shirley Bernardo, maraming thank you. Shumi 9688. Jeanette Ramos. Pasensya na, nabulunan tayo ng sarili nating laway. Eunice from Saudi Arabia, maraming salamat. Matagal na raw po siyang listener pero hindi po siya palaging nagko-comment. Ako, ayos lang yan. Ngayon na, hello kay Lakwatsa. Hello din kay Rodilyn Between. Christy, maraming salamat. Christy Dimitrial. Baby Adhawiya, thank you so much sa iyong pakikinig. Baby. Pasensya niyo, corny. Gerald Ribinito from Aklan, thank you so much. Maria Cristina Marcelo, Saudi Arabian daw siya. Hello po sa inyo dyan. Hello kay Aksa Heliana from Kuwait. Margie Parcon, maraming salamat sa iyong pakikinig. Colasio? Oo. May nagtatanong kung asan daw yung part 2. Yung part 2 po, ang gawin nyo lang po is pumunta kayo sa Mama Mia CDO, yung mismong YouTube channel. Click nyo yan, tapos click nyo yung videos. Hanapin nyo yung part 1. Sa ibabaw no, nandun yung part 2. Ayun. Sisiw sa putikan yung title. Ayan. O, diba? May instruction na talaga. Kawai Jasu Channel, Colasio, maraming salamat. Angelica Cabaton from Doha, Qatar. Maraming salamat, Angelica Baton. Maraming thank you sa'yo. Hello daw sa mga florist dyan sa may Doha, Qatar. Hello po. Maraming salamat. Hello din kay Liza De Castro. Maraming salamat. Nakikinig habang naglilinis at nagluluto all the way from Israel. Leonie Hiso. Maraming thank you. Jaime Rodriguez. Salamat po, Sir Jaime. Gimaras Girl, syempre, ang laging nagko-comment ng mahabang-mahaba. Ganun talaga, parang dinidibdib niya talaga bawat kwento, na ina-upload natin dito. Hi kay Hermaline Nuevo, maraming salamat. Ayun, Jay Ranoy, maraming thank you. Sally, Marilu Sabalye, salamat din. Maraming thank you kay user ZW9HK8SF6W. Grabe naman talaga eh. Gail, maraming salamat sa iyong pakikinig. Lizzie Locapa, Lorna Manza, all the way from Kuwait. Asin Sheng, maraming thank you. Randy Bungkugan, Pampit,
pampit. 556, maraming salamat sa iyong pakikinig. Elizabeth Lagunday, thank you so much. Maria Elena Abe, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po. Oo, medyo binabawas-bawasan natin ng konti ang pa-shoutout dahil meron pong mga excited para makinig ng kwento. So, medyo konting-konting people lang ating mas-shoutout everyday. Pero susubukan naman natin na basahin kinabukasan yung iba. Kaya wag na nating patagalin. Alam kong excited kayo. Medyo controversial ang kwento natin ngayong araw. Kaya brace yourselves and enjoy. Eto na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Masamang makipaglaro sa tadhana. Mahirap makipaglaro sa apoy dahil sa huli ikaw lang din ang tutupukin nito at malalagay pa sa alanganin maging ang kinabukasan mo, pati na rin ang relasyon mo sa ibang tao. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, pati na po sa lahat ng mga nakikinig ng mga kwento nyo araw-araw. According to psychology, Mama Mia, kapag mahilig ka sa mga ganitong kwento, ibig sabihin yan ay may mga pinagdadaanan ka ring mabibigat. Gusto mong marinig na may pareho sa'yo ng mga pinagdaanan. Hindi man parehong-parehong sitwasyon, pero malalaman mong tao ka rin pala dahil pareho-pareho kayong may pinagdadaanan sa buhay. Bakit ko po nabanggit ang psychology? Dahil po, Mama Mia, isa po akong psychologist. At itong kwento na ito, hindi ko po ito ikukwento dahil gusto kong magmayabang o dahil gusto kong merong ibang makaalam ng aking kwento. Ang kwento pong ito, Mama Mia, ay nais ko pong mapagkukunan ng leksyon lalo na sa iba na may halos parehong pinagdaanan ko sa buhay. Mama Mia, medyo controversial po ang kwento ko na ito. Kaya kung meron pong mga batang nakikinig ngayon, please lang po sa mga parents, pwede po bang mag-headset kayo o siguraduhin wala ang mga bata sa bahay bago nyo tapusin ang kwentong ito. Ito po kasing kwento ng buhay ko ay hindi po kaaya-aya para sa mga bata, pero naway kapulutan ng aral ng ibang nakikinig sa atin. Sisimulan ko po ang kwento ko nung college ako. My name is Mindy. Siyempre, hindi ko yan tunay na pangalan. Itatago natin maging ang mga lugar at iba pang detalye ng kwentong ito dahil ayoko pong maiskandalo ang buo kong pamilya. Mama Mia, psychology po ang pinili kong kurso. Bata pa lang kasi ako, mahilig na akong mag-advise ng mga kalaro ko o kung ng sino mang mga kaibigan ko na merong mga pinagdadaanan sa buhay. Lagi po akong nagtatanong sa isip ko kung ano nga ba ang nasa isip ng bawat tao. Ano nga ba ang nasa kanilang damdamin? Ano nga ba ang basa nila sa buhay? Bakit iba-iba ng reaksyon ang bawat tao kahit sa pare-parehong sitwasyon? In short, interesado po talaga ako sa psychology kahit nung bata pa lang ako. Nung mag-college ako ay tinanong ako ng mama ko kung bakit yan daw ang kursong pinili ko. Balak ko raw ba magdoktor? Hindi naman pumapasok sa isip ko ang pagdodoktor. Parang ang gusto ko lang talagang gawin ay makabasa ng iniisip at ugali ng ibang tao. Maragi pa akong sinasabihan ng mama ko noon na mag-teacher lang daw ako dahil magaling daw akong magturo. At isa pa, teacher at principal din ang mga tita ko kaya mas malaki ang tsansa na mas magiging maganda ang buhay ko kapag nakapagtapos ako bilang education student. Pero iba talaga kapag puso ang nagdikta. Kapag curiosity ang nagdikta dahil ito talaga ang susundin mo at wala ng iba. Mama, hayaan mo na lang yan si Mindy kung yan ang gusto niya, sabi ni Ate Grace. Si Ate Grace, Mama Mia, ay ang kapatid ko po na pinaka-close ko sa lahat. 7 kaming magkakapatid.
4 na babae at 3 lalaki. Pero kaming dalawa ni Ate Grace ang pinaka-close. Pangatlo sa magkakapatid si Ate Grace, Mama Mia, at ako naman ay pang-4. Hindi mo aakalain na magiging close kaming dalawa dahil ang sabi nga nila kapag magkasunod daw ang agwat ng edad ay parati raw nag-aaway ang mga magkapatid. Pero sa aming dalawa ni Ate Grace ay hindi naman po gano'n ang sitwasyon. Dahil mabait si Ate Grace. Mahinhin at napaka-introvert. Mama Mia, halos hindi siya mapapansin sa bahay dahil ang iingay naming lahat at siya lang talaga ang tahimik na tahimik. Pero sa aming lahat, siya din ang pinakamatalino kahit siya ang pinakatahimik. Mama Mia, masaya ang buhay ko. Hindi naman po kami salat. Saktong-sakto lang. Nakakapag-aral kaming lahat at nabibigay ang aming mga pangangailangan. Hanggang sa graduate na ang Ate Grace ko. Ako naman noon ay nasa 3rd year pa lamang bilang college student. Pero nang pagka-graduate ng Ate Grace ko ay agad siyang nagpaalam sa mga magulang namin para mag-asawa. Nagalit pa noon ang mga magulang ko. Ano bang pumasok sa kukote mo, Grace, ha? Ang bait mo naman, ang talino mo. Pero bakit ganoon? Bakit ka mag-asawa agad? Kakatapos mo lang ng college. Sabi ng mga magulang ko. Mama, kasi mahal ko siya eh. Sagutin mo nga ako ng totoo, Grace. Buntis ka ba? Tanong naman ng papa ko. Halos magkagulo noon ang buong pamilya dahil lahat sila ay tutol sa maagang pagpapakasal ni Ate Grace. Ako lang po ang hindi. Ako lang po ang sumuporta dahil alam kong ito ang ikakaligaya ng kapatid ko. Mahal ko ang kapatid ko. Siya lang naman talaga ang kapatid na pinaka-close sa akin kaya gusto kong lumigaya siya, Mama Mia. Buti ka pa, Mindy, na iintindihan mo ang desisyon ko. Alam mo ate, nasa edad ka rin naman na. Kaya mas mabuti na yun na magdesisyon ka sa sarili mo. Grabe ang gulo na dinulot noon sa pamilya namin. Nung araw din na yun ay agad ipinatawag ng papa ko ang boyfriend ni Ate Grace. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi naman namin ka-close ang boyfriend ni Ate Grace pero mas malaki ang bonding ko sa kanya dahil nga close kami ni ate. May mga pagkakataon noon nung nag-aaral pa lang ang ate ko at sinusundo siya ng kanyang boyfriend ay sinasama niya ako sa date nilang dalawa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Gerald. Si Kuya Gerald po, Mama Mia, ay mabait. Mas malaki ang agwat namin kaysa sa amin dalawa ni Ate Grace. Halos 4 na taon kasi ang agwat nilang dalawa ni Ate Grace kaya kami ni Kuya Gerald ay halos 5 taon ang agwat ng edad namin. Masayang kasama si Kuya Gerald at nakikita ko naman na mahal at chine-cherish niya ang ate ko. Kaya wala na akong naging problema noon, Mama Mia, nung magpaalam nga siya sa amin na magpapakasal na silang dalawa. Pero hindi naging ganun kadali ang pagtanggap ng mga magulang ko sa kanilang relasyon at sa kanilang pagpapakasal. Pero sa huli wala rin silang nagawa. Kesa naman daw magrebelde ang ate at maglayas pa at magtanan, ay pinayagan na lang din nila. Hindi naman din kasi inuobliga ng mga magulang ko ang mga nakakatanda naming mga kapatid na nakapagtapos na tumulong sa pagpapaaral sa aming mga mas bata pa. Ang mga magulang ko naman ay mga responsableng mga magulang at kayang-kaya naman nila kaming buhayin. Grace, sigurado ka na ba talaga dyan sa lalaking papakasalan mo? Tanong ng mama ko. Oo, Mama. Mahal na mahal ko po si Gerald. Sabi naman ni ate. O sige, basta sigurado ka talaga ha? Gaano mo na ba kakilala yung lalaking yan? Magtatatlong taon na po kaming bilang mag-girlfriend at boyfriend. Magtatatlong taon pa lang. Hindi yan sapat, Grace, para mas makilala mo na ang isang tao. Hindi yan sapat para masabi mong alam mo na ang likaw ng kaniyang bituka. Mama, kahit ano pong mangyari, mamahalin ko po si Gerald at ganun din po siya sa akin, alam ko. Napakatigas talaga ng ulo ni Ate Grace. Oo, mabait siya, Mama Mia. Oo, tahimik siya, mahinhin.
At lahat na nga siguro ng mga qualities ng isang dalagang Pilipina ay nasa kanya. Pero kapag nakapagdesisyon naman ang ate, ay walang ni isa sa amin ang makakapagpabago ng kanyang isip. Desidido na talaga siyang magpakasal silang dalawa. Kaya naman wala silang nagawa nung namanhikan na nga ang pamilya ni Kuya Gerald sa amin. Nagdala sila ng napakaraming pagkain. Mababait din ang mga magulang ni Kuya Gerald pati na rin ang kaniyang mga nakababatang kapatid. Puro babae po ang kapatid ni Kuya Gerald. Kaya sinabi ko agad sa kanya na, Kuya, huwag mong sasaktan ng ate ko dahil baka mga kapatid mo ang makarma kapag ginawa mo yun. Tumawa pa si Kuya Gerald sa akin. Huwag daw akong mag-alala dahil siyang bahala sa ate ko at mahal na mahal daw niya si Ate Grace. Mama Mia, pinagkatiwala namin ng pamilya ko ang Ate Grace ko kay Kuya Gerald. 6 na buwan matapos ang ginawa nilang pamamanhikan ay itinakda na agad ang kasal. 6 na buwan kasi nag-iipon pa sila. Ang gusto kasi ni Kuya Gerald ay bigyan ng napakagandang kasal si Ate Grace. Kahit ang ate ko ay simple lang naman, pero ang kuya ko sabi niya, Mama Mia, deserve daw ni Ate Grace ang magandang kasal. Wala namang masyadong bisita nung kasal nila liban lamang sa mga kamag-anak at iilang kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, napaka-introvert ng ate ko. Hindi din ganun ka-social person si Kuya Gerald. Kaya mabibilang lang talaga sa daliri ang bisita nilang kanilang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Puro halos pamilya ang nandun. Mama Mia, matapos ang kasal, ay bumukod agad ng tirahan ng Ate Grace ko at si Kuya Gerald. Dahil po, nasa Maynila ang kanilang trabahong dalawa, ay dun nila napiling mag-settle down. Nakita naman namin na masaya si Ate Grace kaya naging kampante na rin kaming lahat, lalong-lalo na ang mga magulang ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, sinabi ng aming guro na kailangan naming pumunta ng Maynila dahil meron kaming kaso na aasikasuhin. Ganun kasi sa school namin. Meron kaming mga research na dapat tungkol talaga sa mga tunay na tao. Yung mga kontrobersyal na mga tao, lalong-lalo na Mama Mia, paminsan-minsan yung mga nakulong dahil sa katakot-takot at hindi pangkaraniwang kaso. Yun po ang field of study namin. Kaya naman nung ma-assign ako sa Maynila at isang malaking kaso ang hinawakan ko, ang sinabi po ng mama ko ay baka daw pwede akong makitira kina Ate Grace at Kuya Gerald para makatipid na rin sa pamasahe at sa bayarin sa upa. Malapit lang kasi sa bahay nila ang paaralan na papasukan ko doon. Pwede ba na dyan muna ang kapatid mo, Grace? Tanong naman ng mama. Sige po mama, tatanungin ko po si Gerald. Isang oras lang natapos ang tawag na yon ay biglang nag-text si Ate Grace na payag daw si Kuya Gerald. Ako naman kahit medyo nahihiya ay pumayag na rin ako. 3 kasi ang kwarto sa bahay ni na Ate Grace. Wala raw gumagamit sa 2 kwarto dahil wala naman silang katulong. Nung una meron daw silang kasambahay, kaya lang Mama Mia, hindi daw ito nakasundo ni Kuya Gerald dahil masyadong malikot daw ang kamay nito. Kung ano-ano ang mga kinukuha, mga barya-barya na hindi man lang nagpapaalam. Pagdating ko sa Maynila ay sinundo ako ng Ate Grace ko at ng asawa niya. Huwag kayong mag-alala, tutulong ako sa mga gawaing bahay kapag walang pasok, sabi ko. Hindi na kailangan bayaw, ano ka ba? Sabi naman ni Kuya Gerald. Bayaw? Di ba ikaw yung bayaw ko? Hipag mo naman ako, kuya. Close kami ng Kuya Gerald ko kahit na hindi masyado. Nakakapag-usap kami dahil hindi rin naman siya mahiyain sa akin. Mama Mia, tinanggap nila ako sa pamamahay nila. Maayos ang kanilang buhay dahil pareho silang may maayos na trabaho. Ate, kailan niyo ba balak mag-anak? Tanong ko. Ano ka ba naman, Mindy? Wala pa sa plano namin yan.
Bakit nagpakasal kayo agad-agad? Kala ko nga noon may nangyayari na sa inyo at buntis ka na. Kaya kayo agad-agad na nagpakasal dalawa. Hindi naman ibig sabihin na maagang nagpakasal ay maaga nang nabuntis. Sigurado lang talaga kami ng Kuya Gerald mo sa isa't isa, sabi niya. Ganun ba? O kailan nyo na nga balak ako bigyan ng pamangkin? Sabi ko naman. Huwag kang magmadali, uunahin muna namin ang aming mga career. Dami pa naming gustong ma-achieve, sabi niya. Okay. Naiintindihan ko naman ang ate ko. Dahil bilang isang strong, modern, and independent woman, kailangan talaga nating magkaroon ng stable na career at kailangan muna nating magkaroon ng self-satisfaction at fulfillment bago tayo mag-anak. Yun din kasi ang paniniwala ko, Mama Mia. Naging maayos naman ang pagtira ko sa bahay ni na Ate Grace. Oo, tinupad ko ang pangako ko na tutulong ako sa mga gawaing bahay. Naglilinis ako at ng kung ano-ano pa. Mama Mia, habang nandun ako sa bahay nila ay unti-unti pong nagiging close kaming dalawa ni Kuya Gerald. Mabait naman kasi siya. Kapag may pasalubong siya kay Ate Grace tuwing umuuwi siya galing sa trabaho ay meron din ako. Yun ang nagustuhan ko kay Kuya Gerald. Hindi lang si Ate Grace ang inaalagaan niya kundi pati yung mga mahal sa buhay ni Ate Grace. Mama Mia, naisip ko nga noon, sana magkaroon din ako ng Kuya Gerald sa buhay ko. Sana magkaroon din ako ng pagkakataon na makakilala ng lalaking pareho sa kanya. Don't get me wrong, Mama Mia. Wala po ang mali siya ang pagtingin ko sa Kuya Gerald ko. Sadyang nagugustuhan ko lang talaga kung paano niya nirerespeto at tinatrato ang ate ko. Masaya ako noon para sa kanilang dalawa. Noon, oo Mama Mia. Hindi ko alam kung merong mali sa akin. Pero may pakiramdam kasi ako na may iba. Kaya lang binabaliwala ko yon. Dinidismiss ko yon dahil kapag iniisip ko naman kung anong kakaiba ay hindi ko naman mapinpoint kung ano talaga yon. Hanggang sa isang araw natapos na po ang case study ko sa bahay nila. Natapos na po ang case study ko at napapos na rin ang pagtira ko sa bahay nila. Oh, kailan ka babalik ng Maynila? Tanong ni Ate Grace. Siguro ate dito ako magtatrabaho. Yung kumpanya kasi na nakadeal ko habang ginagawa ko yung case study ko ay nag-offer ng trabaho sa akin. Pero titignan ko muna, magpapaalam muna ako kina mama. Sige ba? Tapos dito ka ulit tumira ha? Sabi niya. Hindi na ate no, nakakahiya. Paano kayo magkakaroon ng baby ni kuya kapag ganun? At gusto ko magkaroon din ng sarili kong place, kumbaga. Ikaw talaga, yan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-independent mo. Hindi katulad ko. Ate naman, hindi ka na pwedeng maging sobrang independent dahil may asawa ka na. Normal lang naman na dumepende ka sa kanya, asawa mo yun eh. Sabi ko. Inihatid nila ako sa terminal ng bus at umuwi ako sa amin. Tinapos ko ang pag-aaral ko doon hanggang sa makagraduate na nga ako. Tinanong ako ng mama ko kung anong balak ko. Sinabi ko sa kanya ang gusto kong gawin at sinabi ko sa kanya na sa Maynila ako balak magtrabaho. Mama Mia, ayaw sana ng mama ko dahil ang sabi niya maraming anak na raw ang lumalayo sa kanila. Pero mama, gusto mo rin naman na maging independent kami, di ba? Okay, sige, pero doon ka tumira sa ate mo ha? Mama, hindi na po. Kukuha po ako ng place na para sa akin. Meron naman akong naipon kaya alam ko na mapagkakasya ko yun bilang panimula ko. Sabi ko. Hindi na nagpumilit ang mama. Nagkaroon nga ako ng sarili kong place, Mama Mia. Ewan ko ba? Hindi naman ako minamaltrato o pinapakitaan ng masama dun sa bahay ng ate ko. At syempre, mas malaki tulong talaga kapag dun ako titira. Kaya lang hindi ako komportable, Mama Mia. Meron lang talaga akong problema sa ganun. Ang ini-offer po sa akin ay HR officer po sa kumpanya noon. Kaya medyo malaki-laki na rin ang sweldo ko. Nagrenta ako ng isang apartment na malapit lang sa pinagtatrabahuan ko para hindi na masyadong hassle sa akin tuwing umaga
habang traffic. Naging maganda naman ang buhay ko sa Maynila. Naging maayos. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Syempre meron na rin akong mga manliligaw. Wala pa akong sinasagot dahil ang naisip ko noon ay gusto ko talagang maghanap ng lalaking kagaya ni Kuya Gerald. Hanggang sa isang araw, umiiyak na tumatawag sa akin si Ate Grace. Buti na lang at break time ko noon kaya nagkaroon ako ng tsansa na tignan ng cellphone ko at sagutin ang tumawag. "Oh ate, bakit ka umiiyak?" tanong ko. "Mindy, libre ka ba? Pwede ba tayong mag-usap?" "Okay sige, pero mamayang 3:00 na ha, mag-a-undertime na lang ako," sabi ko. "Okay, magkita tayo." Nakipagkita sa akin si Ate Grace. Isang liblib na coffee shop ang pinagtagpuan namin. Pagdating ko doon ay lungkot na lungkot ang kaniyang mukha. Tahimik na tahimik lamang siya sa may gilid at umiinom ng kape nung makita ko siya. Naramdaman siguro niyang papalapit na ako dahil napalingon siya sa direksyon ko. Nung makita niya ako ay ngumiti siya pero halatang pilit ng ngiti yun. Parang hindi siya masaya. Pagdating ko doon ay umupo ako sa harapan niya at agad na nagtanong kung anong problema. "Umorder ka muna. Problema ko agad pag-uusapan natin." Lumapit ako sa may counter at umorder ng paborito kong flavor ng kape tsaka ako muling umupo. "O ano na ate, sabihin mo na ang problema mo. Nag-away ba kayo ni Kuya Gerald?" "Hindi naman." "Anong problema?" "Mindy, pasensya ka na kung medyo mandidiri ka nitong sasabihin ko ha." "Ano bang mandidiri ate?" "Wala kasi akong ibang mapagsabihan at saka sa tingin ko open-minded ka naman 'di ba? Dahil psychology student, psychology graduate ka eh." Pagbibiro pa niya. "Syempre naman, open-minded to no? Kaya sabihin mo na, latag mo na anong problema." "Mindy kasi, napapansin ko may kakaiba sa Kuya Gerald mo." "Kakaiba? Anong kakaiba?" "Napapansin ko kasi na parang nawawalan siya ng gana sa akin. Magdadalawang taon pa naman kaming kasal dalawa pero parang wala na talaga siyang gana." "Ano bang walang gana? Ibig sabihin ba hindi ka na niya inaalagaan?" tanong ko. "Hindi naman sa ganoon. Pero pagdating sa bagay na yun, alam mo na?" "Anong bagay na yun ate?" "Pagdating sa ginagawa ng mag-asawa." "Pagsisiping?" Direct akong tanong. "Hinaan mo nga boses mo," sabi naman niya. Ganun talaga kamahiyain ang ate ko. Tumawa ako. "Bakit, ano bang problema?" "Pakiramdam ko hindi nag-e-enjoy sa akin si Gerald eh. Pakiramdam ko may kulang." "Ano ka ba naman kasi ate? Baka pati sa kama napakamahinihin mo. Baka pati sa kama kailangan ka pang alagaan. Hindi ka gumagawa ng paraan para mapaligaya mo ang mahal mo," sabi ko. "Naku hindi nanonood nga ako ng mga palabas, mga videos ng mga tutorial kung papaano Ina-apply ko naman. Pero parang may kulang talaga. Parang hindi siya nasasatisfy sa akin." Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko papayuhan ng ate ko. Oo, hindi na po ako virgin. Oo, meron na akong mga naging karelasyon at naibigay ko na ang sarili ko sa iba sa mga kanila. Pero hindi pa ako nagkaka-encounter ng ganitong problema. Tapos sa mismong ate ko pa. Hindi naman siguro kaila sa lahat na tayong mga Pilipino ay hindi po masyadong open-minded na pag-usapan ng mga ganong bagay. Kahit na lumaki kaming close dalawa ni Ate Grace, kailanman ay hindi kami nag-usap ng mga malalaswang bagay kung titignan at ituturing ng iba. Kinalma ko na lang ang ate ko nung mga panahon na yun. Pinayuhan ko na lang siya kung anong payo ko. Hanggang sa nung maghihiwalay na kami at uuwi na ako sa apartment ay may bigla siyang sinabi sa akin. "Paano kaya, Mindy, kung kausapin mo si Gerald?" "Ano?" "Oo, paano kaya kung ikaw magtanong sa kanya?
Psychology graduate ka, 'di ba? Baka matulungan mo siya. Baka wala naman sa akin ang problema, baka nasa kanya. Sabi niya. Ate naman, ang sasabihin ko kay kuya, "Hey kuya, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa sex life niyo ni ate, ganun ba?" Sabi ko. Hindi naman ganun. Grabe ka naman. Pero, pwede mo bang subukan? Alang-alang sa akin. Ate, mahal kita. Gagawin ko halos lahat para sa'yo pero ito, nakakahiya no? Kahit sabihin pang medyo close kami ni Kuya Gerald, nakakahiya talaga. Sabi ko. Naghiwalay kami ng landas nung gabing yun na hindi man lang ako nakapagdesisyon na kakausapin si Kuya Gerald. Tumanggi talaga ako sa mungkahi ni ate. Lumipas pa ang ilang mga araw ay muli na naman siyang tumawag sa akin. Buti na lang at Sabado noon. Tinawagan niya ako at pinapunta ko siya sa apartment ko. Nag-usap kaming dalawa at gaya ng dati yun pa rin ang problema niya. Nararamdaman niya na parang nanlalamig sa kanya si Kuya Gerald. Hindi pa naman yun dapat na mangyari dahil magdadalawang taon pa lang ang kasal nilang dalawa. Ang sabi naman ng ate ko, Mama Mia, nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang sila ay wala talagang nangyayari sa kanila. Kaya dapat exciting pa dahil nasa honeymoon stage pa silang dalawa at wala pa naman silang anak. Pero nagtataka talaga siya kung bakit ganon. Kausapin mo na ang Kuya Gerald mo please. Pakiusap niya sa akin. Pero iisipin ko pa lamang na i-confront ko si Kuya Gerald tungkol sa kanilang buhay sa kama ay parang hindi ko na kinakaya. Ate, ikaw mapapayuhan ko. Pero si kuya mahirap, sabi ko. Isa pa may trabaho ako, no? Makakadistract pa yun sa trabaho ko. Alam mo namang nag-aaral pa ako, di ba? Inaaral ko yung mga pasikot-sikot sa trabaho na to. Alam mo namang by the book na by the book pa ako kasi bagong graduate. Yung iba kasi, iba na yung pamamaraan nila eh. Sabi ko. Pag may time ka lang, Mindy, please, tulungan mo naman ako. Paulit-ulit yun na pakiusap. Ilang araw, ilang linggo na bigla-bigla na lang niya akong tatawagan at iiyak na naman siya sa akin dahil yun talaga daw ang problema nilang mag-asawa. Nagre-research din ako tungkol sa problema nila, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon sila ng ganon, mahal naman nila ang isa't isa. Pagkatapos ang babata pa nila, tapos bagong kasal pa nga lang. Hindi ko talaga maisip kung ano ang rason. Hanggang sa isang araw ay tinawagan ako ng ate. Friday noon, Mama Mia. Mindy, may lakad ka ba mamaya? Tanong ni ate. Meron sana pero ika-cancel ko for you. Talaga? Salamat ha. Magkikita ba tayo? Saan tayo magkikita? Tanong ko. Sa ano na lang, sa apartment mo na lang. Magdadala na lang ako ng pagkain. Sabi niya. Okay, sige. Yung paborito ko yung dalhin mo para makabawi ka naman sa pag-cancel ko sa lakad ko with my friends. Sabi ko na nagbibiro. Maaga akong umalis sa opisina noon. Umuwi ako ng bahay, pagkatapos ay naglinis ako. Isa din kasi sa mga karakter ni ate ay ayaw niya ng makalat, Mama Mia. Hindi kami makakapag-usap agad at makakapag-umpisa sa topic namin kapag may nakikita siyang kalat dahil lilinisin na muna niya yon. Kaya naglinis na muna ako. Naligo din ako dahil pakiramdam ko ay dumikit sa mga palad ko at sa balat ko ang alikabok na nililinis ko kanina. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako. Sakto naman na nagsusuklay na ako ng buhok nung biglang mag-ring ang doorbell ko. Lumapit ako sa pintuan at pinagbuksan ko yon. Mama Mia, nagulat ako dahil hindi po si ate ang dumating, kundi si Kuya Gerald. Kuya, hinahanap po ba si ate? Wala pa siya eh, sabi ko. Hindi, pinapunta ako ng ate mo dito. Ano? Bakit ka pinapunta ni ate dito? Usapan namin siya ang pupunta dahil magbabanding kami magkapatid. Pagsisinungaling ko kay Kuya Gerald. Hindi naman kasi bonding ang gagawin namin ni ate kundi pag-uusapan siya at ang kanyang reaksyon sa ate ko. Pasensya ka na, Mindy pero pinilit ako ng ate mo dito eh. Sige, pasok kuya.
Napasok ko si Kuya Gerald at pinaupo sa may sala habang kumukuha ako ng maiinom sa kusina. May ibinigay siya sa akin. Mga pagkain na sabi ng ate ko ay dalhin daw niya. Mga paborito kong pagkain. Nung makaupo na si kuya at makainom na ng juice ay naupo na rin ako sa harapan niya at nagtanong kung anong sadya niya o anong sadya nila ni ate kung bakit siya ang pinapunta sa apartment ko kahit na si ate ang kausap ko. Mindy, sabi kasi ng ate mo, sinabi na daw niya sa'yo ang problema naming mag-asawa. Halos mabilaukan ako noon ng sarili kong laway. Ang lalaki ng lunok ko noon kahit wala naman akong kinakain. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, Mama Mia. Oo, psychology graduate ako pero hindi din naman ako ganun kakampante na pag-usapan ng isang bagay lalo na kung hindi ako handa. Sinusumpa ko talaga si ate noon ang pabiro sa utak ko dahil nilagay niya ako sa ganitong sitwasyon. May naikwento si ate kuya pero kung hindi ka komportableng pag-usapan ayos lang naman, sabi ko. Pwede naman nating pag-usapan pero nakakahiya, sabi niya. Huminga ako ng malalim. Iniisip ko ang kapatid ko. Dapat ko siyang tulungan, sabi ko sa sarili ko. Kuya, kung ano man yung problema ninyo, handa naman akong makinig. Sabihin mo lang kung anong problema sa side mo para nang sa ganun mahanapan natin ng solusyon, sabi ko. Mindy, hindi kasi basta-basta ang problema ko, sabi niya. Bakit may dysfunction ba sa pagkalalaki mo kuya kaya ganun? Tanong ko. Hindi naman. Pero tingin ko utak ko ang may dysfunction. Mama Mia, nag-cross legs na ako noon at handang-handa na akong makinig sa kanya. Okay kuya, sabihin mo na ako anong problema para nang sa ganun mahanapan natin ng solusyon. Ang tagal ng naging pasikot-sikot niya. Sinabi pa niya sa akin lahat ng mga karanasan niya nung bata siya. Na kesyo mabait siyang anak, kesyo sumusunod siya sa lahat ng mga pinag-uutos sa kanya, sa lahat ng rules sa kanilang bahay. Hindi siya ang tipo ng tao na sumisira ng batas. One woman man din daw siya, Mama Mia. Wala daw siyang ibang karelasyon kapag meron siyang girlfriend. At kapag may girlfriend siya, lagi daw niyang nire-respeto ito. Kapag sinabi nitong ayaw nitong galawin siya, hindi raw niya ginagawa. Kapag sinabi nitong hanggang holding hands lang talaga, tulad ng kanilang dalawa ni ate nung naging mag-boyfriend at girlfriend sila. Kuya, unang karanasan mo ba si ate? Tanong ko. Hindi naman. Bakit? Sa tingin mo, may factor kung siya ang unang karanasan ko? Hindi ko alam pero siguro meron. Bigla niyang tinanong sa akin, Mama Mia, kung ako raw ba ay wala pang karanasan sa ganung bagay. Agad naman akong napalunok. Kuya, kayo ni ate ang pinag-uusapan natin dito, hindi ako ha. Pabiro kong sabi. Hindi naman ito official na consultation, 'di ba? Kaya pwede din naman akong magtanong, sabi niya. Hindi. Meron na akong mga karanasan dati, sabi ko. Magkaiba naman kasi kami ni Ate Grace eh. Si Ate Grace mabait, si Ate Grace mahinhin. Kaya maswerte ka talaga sa kanya, sabi ko naman. Alam kong maswerte ako sa ate mo. Pero kuya, ang dami na nating napag-usapan, hindi ko pa rin mapinpoint yung problema. At yung ba talagang problema? Mama Mia, nagulat ako sa mga sumunod niyang binanggit. Ikaw ang problema ko, Mindy. Ano? Ikaw kasi lagi ka nalang pumapasok sa panaginip ko. Panaginip? Anong panaginip, kuya? Huwag sanang magalit ha. Huwag sanang magbago ang pagtingin mo sa akin pero yun ang totoo. Naisip ko, psychology graduate ka naman kaya siguro open-minded ka sa ganito, di ba? Hindi ko naman sinasadya, Mindy. Pero may mga gabi talaga na napapanaginipan kita.
Mama Mia, nailang na ako sa usapan namin na yon. Kaya naman tumayo na ako at sinabi ko kay kuya na matutulog na ako. Siya din naman ay medyo nailang at naintindihan niya ang sinasabi ko kaya lumabas na rin siya at nagpaalam sa akin na tuluyan ng umuwi. 2 oras nang nakauwi noon si Kuya Gerald. Nasa harapan na ako ng pagkain na bitbit niya na mga paborito ko pero hindi ko magawang sumubo kahit isa, Mama Mia. Laging umaalingaw-ngaw sa utak ko ang mga sinabi niya. Napapanaginipan niya ako. Ano kayang mga panaginip yon? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko kasi naigawang matanong yon kay kuya dahil medyo naasiwa na ako sa mga sinabi niyang yon. Mama Mia, hindi ako halos nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng text message mula kay kuya. Humihingi siya ng pasensya pero ang sabi niya, totoo daw ang mga sinabi niya sa akin. Hindi raw niya alam kung papaano tanggalin ang ganong mga panaginip dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, lagi pa rin nagtitext sa akin ang ate ko. Hindi pa rin daw nawawala ang problema nila ni kuya. Hanggang sa nagdesisyon ako na kausapin si kuya. Siguro Mama Mia, kapag nailabas na niya sa akin ang lahat ng mga panaginip niya, siguro matatapos na ang lahat ng yon. Kaya nag-usap kami sa loob ng apartment ko. Hindi ako pumasok nung araw na yon. 1:00 yun ng hapon nung pinapunta ko siya. Bakit mo ko pinapunta dito, Mindy? Tanong niya nung nakaupo na siya sa may sala. Kuya, pag-usapan na natin yung mga panaginip mo para matapos na. Palagi pa rin kasing nagte-text at tumatawag sa akin si ate. Hindi pa rin pala tapos ang problema niyo. Sagot ko naman. Hindi pa talaga eh. So anong mga panaginip ba yon? Tanong ko. Umupo siya at tinanggal niya ang kanyang suot na coat noon. Meron kasi siyang business meeting kaya parang tuxedo siya noon. Nung medyo komportable na siya ay sumandal siya sa may sofa ko. Ganito kasi yun, Mindy. Simula nung tumira ka sa bahay namin, may mga panaginip na ako tungkol sa'yo pero hindi ganito kagrabe. Kaya lang, nung lumipat ka na dito at dito ka na talaga magtatrabaho, nung sinundo ka namin ng ate mo at nung tulungan ka namin na lumipat, parang dun mas grumabe ang aking mga panaginip tungkol sa'yo. Anong panaginip ba yun, kuya? Nananaginip ako, Mindy, na tayong dalawa ang nasa ibabaw ng kama. Mama Mia, pinakinggan ko lang siya. Ang dami niyang sinabi sa akin. Mga vivid na images ang pumapasok sa utak ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon pero unti-unti ay nagiging apektado ako sa mga sinasabi niya. Ang sabi niya kasi ay may mga panaginip daw siya na kaming dalawa ay magkaulayaw sa ibabaw ng kama. May panaginip daw siya na magkayakap kaming dalawa habang hubot-hubad. Bakit naman ganun, kuya? May pagnanasa ka ba sa akin? Tanong ko. Hindi ko alam, Mindy. Pero kuya, alam mong mali, di ba? Hindi pwede. May asawa ka tapos ate ko pa talaga ang asawa mo. Sabi ko naman. Alam ko. Pinipilit ko namang pigilan pero hindi ko magawa. Pinipilit ko naman na wag isipin pero kapag mag-isa lang ako habang nagtatrabaho ay pumapasok sa isip ko ang mga panaginip kong yun. Hindi ko naman gusto ang mga panaginip na yun eh. Sabi niya. Okay kuya, ikwento mo sa akin lahat at kapag tapos ka ng ikwento lahat, tignan natin sa mga susunod na araw baka mawala na yung mga panaginip mo. Sabi ko naman. Mama Mia, aaminin ko, hindi po ako manhid. Kahit na medyo may bahagi ng utak ko na nagsasabing hindi ko dapat maramdaman yon dahil asawa siya ng ate ko, ay hindi ko talaga mapigilan ang aking katawan. Lalo na nung sinabi niya sa akin ng bawat detalye ng kanyang mga panaginip. Kung paano raw kami naghalikan sa kanyang panaginip, kung paano niya raw haplusin ang buo kong katawan. Mama Mia, natapos ang pag-uusap naming yun, na init ang katawan ko. Pinauwi ko na siya sa bahay nila.
Pero napansin ko, Mama Mia, na hindi lang naman ako ang apektado sa pag-uusap na yon, kundi maging si kuya. Nakita ko kasi na apektado ang katawan niya. Alam niyo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Lumipas pa ang ilang mga araw. Kinamusta ko si ate, pero tinawagan niya ako. Sabi niya wala pa rin daw pagbabago. Sabi niya meron namang konting improvement pero hindi naman masyadong halata. Alam ko na nag-uusap kayong dalawa, please, patuloy kayong mag-usap, baka sakaling tuluyan na mabago ang kuya mo, sabi niya sa akin. Mama Mia, ayoko na talagang gawin ang bagay na yon kasi nga lagi din akong nananaginip. Oo, aaminin ko. Simula po nung ikwinento sa akin ni Kuya Gerald ang mga panaginip niya tungkol sa aming dalawa, ay may mga pagkakataon na po, Mama Mia, na napapanaginipan ko ang mga bagay na yon. Hanggang sa isang araw, pumunta si Kuya Gerald sa pinagtatrabahuan ko at hinahanap ako. Sabi niya, mas lalo raw grumabe ang kaniyang mga panaginip. Siguro, kailangan yatang mapagbigyan ng katuparan ng mga panaginip ko. Ano? Napalakas ang boses ko noon at tumingin pa sa amin ang ibang mga tao sa paligid. Kuya, ano ba yung sinasabi mo? Tanong ko. Hindi ko alam, Mindy. Pero ginawa naman natin lahat, 'di ba? Sinabi ko na sa'yo lahat. Dinisclose ko na lahat ng panaginip ko pero hindi nawawala, lalong gumagrabe. Sabi niya. Kuya, pwede ba umalis ka na muna? Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo eh. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Umalis si Kuya Gerald pero hindi rin naman ako nakapag-concentrate. Umuwi ako ng maaga at natulog na lang ako sa apartment. Hanggang sa bigla akong nagising dahil nanaginip ako tungkol sa kanya. Ewan ko ba, Mama Mia, pero biglang pumasok sa isip ko na baka tama si Kuya Gerald. Baka mawawala lang ang mga panaginip niya na ngayon ay panaginip ko na rin kapag tuluyan naming pinagbigyan at isinakatuparan ng panaginip na yun. Agad ko siyang tinawagan. Mag-aalas 6 na noon ng gabi. Nakauwi ka na ba, kuya? Tanong ko. Hindi pa, mag-overtime ako hanggang alas 10 sabi niya. Pwede ka bang pumunta dito sa apartment ko ngayon? Pag-usapan natin yung minungkahi mo. Sige, papunta na ako. Hindi ko alam, Mama Mia, pero habang inaantay ko siya ay nanginginig ang mga tuhod ko at ang mga palad ko. Nung pumasok siya sa pintuan ng apartment ko ay tinitigan niya ako. Pagkatapos ay ako na ang agad lumapit sa kanya at hinalikan siya. Sa pagitan ng aming mga halik ay sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na ngayon lang to. Pagbibigyan ko lamang siya, baka sakaling mawala ang mga panaginip niya. At yun nga, Mama Mia, naghalikan kaming dalawa. Lahat ng mga sinabi niya sa kanyang panaginip ay ginawa naming dalawa. Yung unti-unti niyang tinatanggal ang suot kong damit. Yung unti-unti siyang bumababa habang hinahalikan ng bawat balat na madadaanan niya. Yung ako din, Mama Mia, ay unti-unting lumuhod sa harapan niya at tinanggal din ang mga suot niya. Lahat yun ginawa namin. Lahat ng nasa panaginip niya. Nasa ibabaw kami noon ng kama ko. Walang usapan. Puro mga ungol lamang ang maririnig sa loob ng kwarto. Mama Mia, may sumusundot po sa konsensya ko noon. Pero gusto ko na lang matapos ang bagay na yon. Naaapektuhan na rin kasi ang trabaho ko. Naaapektuhan na lahat ng mga ginagawa ko. Lahat yun ay apektado na dahil sa mga panaginip naming dalawa. Hanggang sa natapos kami sa aming ginagawa. Pumasok ako ng banyo at sinabihan ko siyang magbihis na at umalis na at ilak na lang ang pintuan pagkalabas. Ilang minuto akong nasa loob ng banyo hanggang sa maramdaman kong bumukas ng front door at lumabas na si kuya. Paglabas ko, Mama Mia, ay grabing konsensya ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa ate ko. Hindi ko alam
kung matatapos na ba doon ang lahat. Hanggang sa lumipas ang 2 araw ay tumawag sa akin ang ate ko at masayang ibinalita sa akin na nagkaroon na ng malaking improvement sa pagsasama nilang dalawang mag-asawa. Mama Mia, nagiinit na raw ulit si Kuya Gerald sa kanya. May nangyayari na raw ulit sa kanila at nararamdaman raw niya ulit na parang gustong-gusto na ni Kuya ang kung anumang ginagawa nilang dalawa. Kung ano man ang ginagawa mo, Mindy, para maging maayos ang kuya mo, salamat ha, sabi niya. Halos mapaiyak ako noon sa kabilang linya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa ate ko na hindi po legal ang ginawa ko para mangyari yun sa sex life nilang dalawa. Hanggang sa paggalipas ng halos siguro 5 o 6 na araw. Wala pang 1 linggo mula nung may mangyari sa amin ni Kuya nung bigla na naman siyang lumitaw sa apartment ko. O anong ginagawa mo dito, Kuya? May kailangan ka ba? May sasabihin ka ba? Tanong ko, pero kinabahan ako. Namiss kasi kita, sabi niya. At no? Kuya naman, alam mo namang one time lang yun, di ba? Para lang yun matapos ang inyong problema, sabi ko. Hindi pa kasi ako tapos eh. Hindi pa tapos ang mga panaginip ko. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla niya akong itinulak papasok sa loob ng apartment at sinara yun sa kanyang likuran. Pagkatapos ay kinabig niya ako at hinalikan. Ako naman ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon, Mama Mia, kung bakit bigla-bigla na lang na para bang hindi na ako nakakapagpigil ng pagnanasa ko sa sarili kong bayaw. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Mama Mia, ako rin naman ay hindi pa po nakokontento sa mga ginawa namin nung unang may mangyari sa amin. Kaya naman, this time ay pinagbigyan ko ulit ang Kuya Gerald at pinagbigyan ko ulit ang sarili ko. Sa sofa, una may nangyari sa amin. Nakaupo siya at ako ay nakakandong sa kanya. Mama Mia, tulad nung nauna ay wala kaming usapan. Mga katawan namin ang nag-uusap, mga kamay, mga labi, at ang aming mga pribadong parte ng aming mga katawan ang nagkaroon ng conversation nung panahon na yon. Matapos sa sala ay pumunta kami ng banyo. Matapos sa banyo, sa kusina. Oo, 3 round kami nung gabing yon bago siya umuwi. At nung umuwi na nga siya, Mama Mia, kinabukasan ay nagkwento na naman ang ate ko na masayang masaya siya dahil malaki raw ang improvement, Kuya Gerald, at malaki daw ang improvement ng kanilang pagsasama. Hindi ko alam. Mama Mia, I am torn between sa pagiging kapatid ko at nakonsensya ako sa ginawa naming dalawa ni Kuya Gerald at sa satisfaction na nararamdaman ko sa mga ginagawa naming dalawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko noon. Hindi ko alam kung paano ko napipigilan ang sarili ko. Paano ko pipigilan ang mga nangyayari sa aming dalawa ni Kuya Gerald. Maulit-ulit na may nangyayari sa amin. Paulit-ulit na nagpapakasasa kami sa loob ng aking apartment. Mama Mia, yung ibang katabing apartment ko ay tinatanong na sa akin kung boyfriend ko raw ba ang laging dumadalaw sa akin. Walang iba yun kundi si Kuya Gerald. 2 beses sa 1 linggo, Mama Mia, kung puntahan niya ako. Kuminsan, yun pa ang dahilan kung bakit nagli-leave ako sa trabaho at siya rin naman. Oo, palagi nang may nangyayari sa amin pero wala naman kaming relasyon. Purely ganun lang. Purely desire lamang. Para lang mapagbigyan ang kanyang mga panaginip at ang kanyang mga pagnanasa. Para lang wala siyang sexual frustration. Mama Mia, umabot ng ilang buwan na ganun ang setup namin. At ilang buwan din na laging nagpapasalamat sa akin ng ate dahil bumalik daw ang dating Kuya Gerald na kilala niya. Bumalik daw ang dati niyang asawa na magaling at mainit pagdating sa ibabaw ng kama. Si ate din ay binigyan ko ng mga pointers at mga payo, Mama Mia.
Binigyan ko siya ng mga sites na kanyang dapat bisitahin at mga librong kanyang dapat basahin. Sabi ko sa kanya, ang satisfaction sa ganung bagay ay dapat naman dalawa ang gumagawa. Dapat naman dalawa ang nag-e-effort at hindi lamang yung isang parte ng relasyon. Sinunod naman ni ate. Akala ko ay matatapos na yun dahil lumipas ang 1 linggo ay hindi nagpakita si Kuya Gerald sa apartment ko. Hanggang sa tinawagan ko na siya. Hindi ko kasi siya ma-text dahil natatakot ako na baka ang ate ko ang makabasa nun. Hello? Mindy? Sagot ni Kuya Gerald sa kabilang linya. Kuya? Ayos na kayo ni ate, di ba? Pwede bang wag ka na munang magpakita sa akin? Itigil na natin ang mga nangyayari, kuya. Para nang sa ganon ay maging maayos din tayong lahat, sabi ko. Pumayag naman si kuya. Akala ko nung una, Mama Mia, ay eto na. Makakalaya na ako sa konsensya na nandito sa puso ko. Makakalaya na kaming dalawa ni Kuya Gerald sa maling ginagawa namin sa paglalaro namin ng apoy. Pero 2 linggo lang ang nakalipas nung biglang nagpakita si Kuya Gerald sa aming opisina. Wala pa pong 8:00 noon. 9:00 ang in ko sa work. Pero napaaga ako nung araw na yon dahil bibili pa ako ng kape sa labas at dun ako magbe-breakfast. Pero Mama Mia, bago pa lang ako makapasok sa opisina ay hinarang na ako ni Kuya Gerald. Mindy, pasok ka, sabi niya. Pinasakay niya ako sa kotse niya. Ako naman ay sumakay dahil gusto ko siyang makausap. Ang nasa isip ko noon, sa kotse lang kami mag-uusap at wala naman sigurong mangyayaring hindi maganda. Kaya lang pinaandar niya yung sasakyan. Saan tayo pupunta, kuya? Tanong ko. Mindy, di mo ba ako namimiss? Tanong niya. Kuya naman, napag-usapan na natin to, di ba? Kuya, mahal ko si Ate Grace. Alam kong mahal mo rin siya. Oo, mahal ko ang ate mo, Mindy, pero hindi niya na ibibigay sa akin ang mga bagay na naibibigay mo. Anong ibig mong sabihin, kuya? Alam kong nararamdaman mo rin yon. Alam kong nasasatisfy din kita kapag may nangyayari sa ating dalawa. Kuya, hindi totoo yun. Pinagbibigyan lang kita dahil ang gusto ko ay matapos na ang mga panaginip mong ganyan. Matapos na ang sexual frustration mo nang sa ganun ay makapag-focus ka na kay ate at sa marriage ninyong dalawa. Pagsisinungaling ko sa kanya noon. Oh, Mama Mia, nararamdaman ko naman talaga ang kakaibang satisfaction sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa ni Kuya Gerald. Satisfaction na kailanman ay hindi ko naramdaman sa mga dati kong karelasyon. Huwag ka ngang magsinungaling, Mindy. Halatang halata naman sa mga mata mo at sa kilos mo eh. Kuya, ano ba? Kung ano-ano nang napag-uusapan namin, nag-aaway na kami sa loob ng kotse at hindi ko na namalayan kung saan na kami sumuot na lugar, Mama Mia. Nakafocus lang ako sa reasoning ko sa kanya kung bakit dapat na naming itigil ang lahat. Kaya lang bigla niyang itinigil ang kotse. Nung makita ko, Mama Mia, ay halos mga palayan ang nasa paligid ko. Hindi ko alam kung nasaan na kami noon. Nasaan na ba tayo, kuya? Mukhang ang layo na natin ah. Hindi mo ba naramdaman na halos 3 oras na tayong bumabiyahe? Malapit na nga maubos yung gas ko. Full tank yan kanina, sabi niya. Bakit tayo nandito? Lumabas ka, Mindy. Dito tayo mag-usap dahil sariwa ang hangin. Lumabas naman ako, Mama Mia, at sumunod naman ako. Dahil wala naman akong nakitang ibang tao doon, puro talahiban at puro mga tanim na palay lamang. Wala ring ibang dumadaan doon at sigurado ako na walang dadaan dahil nung makalabas ako ay nakita kong lumiko sa isang hindi sementadong daan si kuya na para bang natatakpan na kami ng talahiban doon. Kuya, hindi po pwede na patuloy tayong maging ganito, sabi ko. Pero biglaan niya akong kinabig. Pagkatapos ay hinalikan niya ako. Pumapalag ako nung una.
Pilit ko siyang itinutulak palayo sa akin dahil alam kong mali na naman ang nangyayari sa aming dalawa. Pero hindi nagpatinag si Kuya. Hindi nagpakitinag si Kuya Gerald at nilamutak niya ng halik ang mga labi ko. Mama Mia, hanggang sa nawala na rin ang kontrol ko sa sarili ko. Nawala na rin ang kontrol ko sa ginagawa ng katawan ko. Kahit ang utak ko ay nagsusumigaw na wag, na itigil namin ang immoral naming ginagawa, ay hindi naman yun ang ginagawa ng katawan ko. Bagkus ay niyayakap ko pa na para bang idinidiin ko pa ang sarili ko sa katawan ni Kuya Gerald. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong inihiga sa hood ng kotse. Mama Mia, nakapalda lang po ako noon, kaya tuluyan niyang naibaba ang underwear ko. Binuksan naman niya ang suot kong blouse. Pagkatapos siya ay ibinaba lamang niya ng hanggang tuhod ang kanyang suot na underwear at pantalon. Pinipigilan ko pa siya noon dahil baka may makakita sa amin, pero hindi na siya nagpapigil. Para bang sabik na sabik siya sa akin. Para bang ang tagal na hindi namin ginagawa ang bagay na yon kahit magdadalawang linggo pa lang naman. Mama Mia, dun sa ibabaw ng hood ng kotse niya at dun sa talahiban na yon ay may nangyari sa aming dalawa. Di ko alam pero kakaibang experience na naman yon. Hindi lang isang beses kundi 2 beses pa. At nung hindi pa kami nasatisfy ay nag-check-in pa kami sa pinakamalapit na motel doon sa lugar na yon. Hindi kami umuwi ng 2 araw. Nagsabi na lang si Kuya kay Ate Grace, Mama Mia, na nagkaroon sila ng emergency sa opisina at meron siyang mga dapat gawin sa branch nila sa Cebu. Ano yung mga damit mo? Hindi ka ba dadaan sa bahay para kumuha ng mga damit? Tanong niya. Hindi na, bibili na lang ako. Naririnig ko silang nag-uusap habang ako noon ay nakahiga lang sa kama at tinatakpan ng manipis na kumot ang katawan ko. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag niya kay Ate Grace ay muli niya akong hinalikan. Muli namang nagsimula ang bakbakan namin nung biglang nag-ring ang phone ko. Si Ate Grace ang tumatawag sa akin. Hindi ko sinagot dahil natatakot ako, Mama Mia. Hanggang sa nag-text siya sa akin, tinatanong kung nasan ako. Nagsinungaling ako, Mama Mia, at ang sabi ko, kasama ko ang mga kaibigan ko. Dahil ikakasal na naman ang kaibigan ko at alam niya yun, Mama Mia. Ang alam niya kasi ay kasali ako sa entourage pero ang hindi niya alam ay hindi ako pumayag na isali bilang bridesmaid. Kaya akala niya ay nandoon na ako sa Batangas dahil doon naman gaganapin ang kasal ng kaibigan ko. Hindi niya alam, nandito ako sa ibabaw ng kama. Nagpapakasarap kasama ang asawa niya. Sinabi ko kay Kuya Gerald na huling pagkikita na namin yon. Na huling beses na may mangyari sa amin yon. Kaya sabi niya susulitin na raw namin. Mama Mia, sinulit nga naming 2. Sa loob ng motel na yon, nagro-road trip kami at kung saan nabutan, basta walang tao, ginagawa namin ang bagay na yon. Para bang nag-iipon kami ng memorya sa bagay na yon between sa aming 2. Hanggang sa natapos ang 2 araw at umuwi na si Kuya Gerald. Ako naman ay dumiretso ng Batangas para umattend ng kasal ng kaibigan ko. Mama Mia, kinabukasan ay agad akong nag-send ng email sa boss ko bilang tanda at pamamaalam ng pagre-resign ko. Agad din akong naghanap ng trabaho abroad. Buti na lang talaga, Mama Mia, at may tumanggap agad sa akin. Sa Kuwait ako nagtrabaho. Mama Mia, 3 taon ang kontrata ko doon. At ngayon ay patapos na po ang kontrata ko. Uuwi na po ako ng Pilipinas. Wala na po kaming naging communication ni Kuya Gerald dahil tulad ng mga napag-usapan namin nung huling mga araw na magkasama kami ay iniwasan na namin ang isa't isa. Dinilit ko na rin at deactivate lahat ng mga social media accounts ko para nang sa ganun ay wala na akong makitang pictures nilang 2 ni ate.
Tumatawag pa rin naman si ate sa akin sa Skype, Mama Mia. At binabalita niya rin sa akin na ayos na ang relasyon nilang dalawa ni Kuya Gerald. Sa ngayon nga ay hiniintay na nila na maisilang ang una nilang anak. Mama Mia, hanggang ngayon single pa rin ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nagkakaroon ng karelasyon. Hindi ko kasi alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung kaya ko ba na maging faithful sa karelasyon ko. Gayong aaminin ko na hanggang ngayon, kahit na napag-usapan na naming dalawa ni Kuya Gerald na tigilan na ang isa't isa, kahit na magtatatlong taon na ang nakaraan mula nung huli kaming magkita at may mangyari sa aming dalawa, aminin ko po, hanggang ngayon binabagabag pa rin ako ng mga panaginip ko. Hanggang ngayon nananaginip pa rin ako sa mga memorya na meron kami ni Kuya Gerald. May mga pagkakataon na nagigising na lang ako bigla na nagiinit ang katawan ko. Hinahanap ko ang mga haplos niya. Hinahanap ko ang katawan niya. Hinahanap ko ang mga halik niya. Pero walang ibang nakakaalam nun, Mama Mia, kundi ako lamang. At ngayon, ikaw at ang mga tagapakinig ninyo. Mama Mia, alam kong marami ang magtataas ng kilay. Alam kong marami ang magsasabi na ginawa ko lang rason yung pagiging psychology student ko at psychology graduate ko para pagtakpan ang kakatihan sa katawan ko. Yun din kasi ang naiisip ko, Mama Mia eh. Yun din kasi ang panghuhusga ko sa sarili ko. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ngayon ko naintindihan, hindi pala madaling basahin ang emosyon, mga pagnanasa, at ang utak ng isang tao. Dahil may mga pagkakataon na hindi mo nakokontrol ang mga ito. Hindi mo nakokontrol ang mga iniisip mo. Hindi mo nakokontrol ang mga nararamdaman mo. At lalong-lalo na kung minsan, hindi mo nakokontrol ang mga pagnanasa mo. Mama Mia, isa lang talaga ang dasal ko ngayon. Na sana kapag tuluyan ang matapos ang kontrata ko dito sa Kuwait at dumating ang araw na magkikita ulit kami ni Kuya Gerald, sana ay pareho na kaming hindi na talaga gagawa ng paraan para madugtungan pa ang nakaraan. Ayoko na po. Ayoko na pong saktan ang sarili ko at ayoko na pong dagdagan pa ang konsensyang nararamdaman ko dito sa loob-loob ko. Maraming salamat po, Mama Mia, at hanggang dito na lamang itong kwento ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mindy. Grabe naman yan, Mindy, ang karanasan na yan. Diyos ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo, pero sana talaga tuluyan nyo nang maibaon sa limot ang mga nangyari sa inyo. Sa tingin ko, Mindy, ikaw ang may kailangan ng tulong eh. Kailangan siguro na lumapit ka sa parang expert, psychiatrist. Kasi psychologist ka naman, diba? So, psychiatrist ka siguro lumapit o kung ano man para ma-address yung mga nararamdaman mong ganyan, para ma-address yung mga panaginip mo. Hindi ko alam kung dahil yan sa talagang may pinukaw na kung ano mang damdamin ng Kuya Gerald mo sa kaibuturan ng katawan mo. Pero sana kahit gaano pa kasarap, kahit gaano pa kaligaya ang nararamdaman mo nung magkasama kayong dalawa, sana wag mo ring kakalimutan na may asawa siya. At ang worst pa, kapatid mo ang asawa niya. Magkakaroon pa sila ng anak dalawa. Kung kaya mo naman, huwag ka nang makipagkita. Kung kaya mo naman na ngayon naiwasan muna siya, huwag na munang makipagkita. Kung makipagkita ka man sa kanya, yung nandun ang mga magulang mo, parang ganun, huwag kang gumawa ng paraan o huwag kang pumayag na makapagsulo kayo dahil nakakatakot talaga kapag nakakapagsulo na naman kayo. Alam ko, nararamdaman ko, may duda ako, na hindi lang ikaw ang nananaginip pa rin sa ganyan hanggang ngayon. Baka nga pati si Kuya Gerald mo eh. O baka naman talaga pinanindigan na niya ang pagmamahal na sinasabi niya doon sa ate mo. Sana lang talaga tuluyan yun ang mapigilan ng mga sarili niyong gumawa ng mali at gumawa ng mga immoral na bagay.
Pero maraming salamat pa rin dahil pinagkatiwalaan mo itong ating programa para i-share ang napaka-kontrobersyal at kakaibang kwento ng iyong buhay. Maraming salamat ulit, Mindy. At sa mga nakikinig ngayon sa kwento ni Mindy, please like and share this video. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe po. Click nyo lang yung subscribe button, tapos yung notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong kwento na i-upload. At kung ikaw naman ay merong sariling kwento ng buhay mo, share mo naman yan. 'Di ba? Pwede ka namang mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag kalimutan mag-like at manood din at makinig din ng iba nating mga kwento na nandyan lamang sa baba. Click nyo lang yung Mamma Mia CDO, click nyo yung videos, tapos playlist. Pumili kayo dyan dahil ang dami-dami na po nating mga uploaded videos na pwede nyong mapagpulutan ng aral at inspirasyon para sa inyong kanya-kanyang buhay. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.